Oy, good morning mga master. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. At nandito na naman tayo sa kalsada. Hindi po ako babiyahe ngayon sa Lalamove mga masters. Siyempre, gaya nga ng sabi ko last time, nakakatamad na bumiyahe sa Lalamove. So, bihira na lang tayo babiyahe pag talagang trip lang natin. So, ayan, kaya tayo nandito ngayon. Actually, akit ako ng Marilake, pero syempre, habang packet tayo, kwentuhan muna tayo. So, tama po yung yung nakita nyo sa title. No? Yan yung pagkukwentuhan natin ngayon. Mga posibilidad, bakit mahina si Lalamove nitong past 3 weeks sa aking pag-o-observe mga master. Basta pagpasok nitong January, yan, pagpasok ng January pala, hindi lang, more than 3 weeks na. Pero ngayon, medyo malala ngayong February. No, talagang sobrang tumal na sa Lalamove. Dati mga master, pag binuksan ko yung interface ni Lalamove, pag nag-swipe ako ng booking, 'di ba? Minsan nakakailang swipe ako. Nakakailang alam mo yung gaganunin natin pataas bago tayo makarating sa bottom. No, minsan matagal kasi ang dami mga booking na naka-pending. Ganon mga master. Ngayon, base sa aking observation mga master, medyo malala na ngayong last 2 weeks, pero napansin ko na yan nung January, na pagpasok ng January, no. Teka lang, overtake muna ako. Kaya pagpasok nung February, talagang lumala na. Pag nagsaswipe ako ng booking mga master, isang swipe lang, nasa bottom agad ako. Ganun po siya ka. Minsan ang natitirang booking lang, 3, 5, ganyan. Tapos malalayo pa yung pick up. So, ganun po yung nangyayari ngayon. Talagang masasabi mong matumal na yan, no? Kasi it's very unusual sa sa Lalamove na nangyari yung ganyan. Medyo matagal na rin tayo sa Lalamove, pero never pa nangyari yung ganyan na na regular day tapos ganun ang booking, mangilan-ngilan lang. So, ako ay nagkaroon ng kuro-kuro mga master, no? Ang dahilan nito mga master, ito yung ilan sa mga dahilan kung bakit ngayon matumal na sila Lalamove. Unang-una dyan mga master, yung mga client, no, tingin ko nadadala na mag-book kay Lalamove dahil nga sa, di ba, merong mga, hindi naman hindi ko linalahat, pero merong mga rider na talagang, alam mo yung gumagawa ng kalokohan sa sa Lalamove, di ba? Kasi uso na ngayon yung yung talamak, yung bentahan ng account, no? Binibenta yung account nila sa iba, tapos yung iba naman ginagawa sa kalokohan, ginagamit pala sa kalokohan yung mga nabili nilang account. O, yung basta, yun na yun, di ba? Siyempre, ibang mga kliyente nadadala sa ganyan. Kaya, instead na mag-book, hindi na nag-book. Siyempre, meron naman ibang mga platform na kagaya ng Lalamove, no? Yung iba, kahit na medyo mahal, pa rin sila, doon na lang, nag-book. So, yun ang kaysa naman maging risky yung kanilang mga ipapadala. Diba? And, isa pa sa dahilan mga master, syempre, dito kay Lalamove, diba? Yung ibang mga rider, talagang nangihingi ng ng additional, diba? Nangihingi sila ng additional dahil nga naman, napakababa ng booking. Napakababa ng fare ng booking. So, ang gagawin ni rider, maghihingi talaga ng additional yan para itakbo nila yung yung parcel. Syempre yung client, no choice, minsan nadi-disappoint din sila, di ba? Kahit na alam naman natin, sabihin natin mga kuripot yung mga yan, di ba? Totoo naman. Sa Lalamove sila nagbubuk So iniisip din nila minsan, total nangihingi lang din kayo ng additional, edi ibubuk ko na lang to doon sa isa na medyo mataas pero same lang din, pero walang double book, diretso na. So yun,
isa sa mga dahilan din mga master kung bakit tingin ko nawawala yung mga booking ngayon nila Lalamove. So paglipat ng ibang mga kliyente sa ibang platform, kasi syempre hindi lang naman sila Lalamove yung platform. Okay, pangalawa mga master, sa dahilan kung bakit siguro matumal na sila Lalamove, ay yung pagdami rin ng ng mga tawag nito, mga rider na nangungontrata na, kinukontrata na nila yung kliyente nila, yung mga regular client nila, kinukontrata na nila na wag nang i-book sa Lalamove, tawagan na lang sila pag meron silang mga parcel, di ba, para hindi na dumaan kay Lalamove. Kasi nga naman ang point nga naman doon ng rider para wala nang 20% na makuha si Lalamove, no? So direkta na sa kanila, kinukontrata na nila yung mga kliyente. So syempre si kliyente tiwala, dahil syempre mas safe sila dahil yung rider na nakatransact nila na nila, regular rider na nila. So mas may trust sila over the other rider or yung mga ibang rider na kukuha ng booking nila sa Lalamove. Baka nga naman matapat sila sa mga lukulukong rider, di ba? Ayun, so nakikipagsapalaran na rin yung mga kliyente na wag na mag-book sa Lalamove para mas safe, no? Kasi yun nga, gaya ng sabi ko, talagang sa totoo lang hindi na safe mag-book sa Lalamove ngayon. Hindi ko sinasabing lagi, pero kasi marami kasing mga account na fake account, no? Dahil dun sa talamak na bentahan ng account. Dahil yung iba ayaw na rin bumiyahe dahil nga sa baba ng fare nila Lalamove so wala nang saysay para bumiyahe ka pa, kasi malulugi ka lang, no, sa gasolina kapag bumiyahe ka pa kay Lalamove dahil napakababa ng fare kay Lalamove. So ganoon ang ginagawa ng iba ng mga kliyente, lalo na yung mga online sellers, na lang sila, kumukuha na lang sila ng mga regular rider para mas safe yung kanilang business. So yan, actually dati pa nangyayari ang mga master, pero tingin ko ngayon medyo gano'n na nga yung ginagawa ng iba. Kasi ako yung mga yung mga regular kong online seller na lagi ko nang pipikapan, itong past 2 to 3 weeks na hindi ko na nakikita nagbo-book mga master, no? Hindi ko na sila nakikita nagbo-book. Dati every time na lalabas tayo nagbo-book agad dyan, nakikita ko. Option ko na lang kung kukunin ko o hindi Kaso ngayon wala na halos. As in, wala na talaga yung mga regular na pinipikapan ko mga online sellers. So ayun mga master, isa rin sa mga dahilan yan kung bakit matumal na rin yung ngayon nila Lalamove, booking. So yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit ngayon matumal na rin yung yung booking nila Lalamove. Syempre yung mga kliyente ayaw na rin mag-book mga master. Malaking factor siya yung kontratahan, kinukontrata na ni rider yung mga kliyente. Syempre nga naman, di ba? Minsan sila na yung talagang regular in-house rider na lang. Malaking bagay yun sa mga rider, mga master. Napakalaking bagay yun sa mga rider. Yung meron kang regular customer. Kasi bukod sa medyo mataas na yung kikitain mo, wala pang komisyon. Talagang 100% mapupunta sa iyo yung yung kita. So malaking dagok din kay Lalamove yan mga master pag nagkataon yan. So kung mapapansin nyo, talagang konti na lang yung nagbubook kay Lalamove ngayon Kahit saan lugar ako mapunta mga master, piling-pili na lang. Tingin ko yung mga nagbubook mga master, yung mga lang, yung mga baguhan, no? Yung mga baguhang mga nagbubook, yung walang option, gano'n napansin ko. Bakit nagkakaganon mga master? Diba? Bakit? Sa tingin nyo bakit nagkaganon na tumumal yung booking ni Lalamove mga master? Kahit sa kabila ng dati napakaganda, diba? Napakarami. Tumutumal lang kapag Sunday lang Pero ngayon kahit hindi Sunday, matumal.
Ngayon, napakaraming riders, mga master, ang tumigil na rin kay Lalamove, di ba? Marami na rin mga riders ang tumigil kay Lalamove. Hindi na bumabiyahe. Yung iba, naglipatan na ng MC Taxi, di ba? Kasi syempre, maraming platform na pwedeng lipatan. Pwedeng pagkakitaan. Kaysa naman magsiksik sila kay Lalamove na wala na silang kinikita, di ba? Lipat na lang sila. Pwede naman nilang gawing ano na lang si Lalamove. Pangano na lang, panakip na lang. Ganoon na lang ang ginagawa ng ibang mga rider. Lumilipat sila. Siyempre, matumal na. O, wag na mag-stay, di ba? Alam niyo naman sa ano, sa ganitong hanap buhay yung mga courier service, di ba? Hindi naman kagaya ng 5 to 8 na trabaho na talagang obligado kang nandoon. Dito hindi. Nasa sayo, ikaw yung may hawak ng oras. Ikaw yung magde-decide kung magtutuloy ka pa o hindi. So kaya yung iba, lipat na. Lumilipat sila. Ang dami ng mga riders na lumipat sa MC Taxi. Yung iba tumigil na. Ayan. So bakit nagkagano mga master? Unang-una, pinaka number 1 na factors bakit na naglipatan yung mga ibang riders, di ba? Hindi naman lahat, pero yung iba, ang dami rin. Dahil yan mga master sa ano, sa fare ni Lalamove na talaga namang hindi na maka ano. Para sa akin, hindi na makatao eh. Hindi na talaga maganda. Kasi kung maganda yan mga master, di ba, magiging maganda ang relation ng client at riders. Yan ang point kasi dyan mga master, kung bakit ang dami rin mga rider na napipilitang gumawa ng kalokohan. Dahil nga sa fare nila Lalamove na napakababa, di ba? Kaya yung ibang mga rider, gagawa talaga sila at gagawa ng paraan para kumita din. Kasi ang katwiran nila, di ba sila Lalamove lang yung kumikita eh. Tapos tayo rin nagpapakahirap sa kalsada, hindi tayo kumikita. So, imbis na patas sila, gagawa sila ng mga diskarte nila. Which is, hindi natin masisisi yung mga rider. Kasi, kailangan nilang kumita talaga. So, yan mga master, ang dahilan kung bakit tumumal na at nawawala ng rider si Lalamove. Dahil sa kasalanan din naman yan ni Lalamove, di ba? Masyado silang greedy. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng partner nila. Kaya nga rider partner eh, di ba? Eh ang nangyayari kasi sila lang yung kabig. Yung rider nila, di man lang nila binibigyan ng magandang kitaan, di ba? Kasi kung maganda ang fare nila, alam mo mga master, alam mo mas dadami yung rider, di ba? Tsaka mas magiging maganda ang relationship ng rider at ang client. Ganun ang magiging healthy yung delivery system o delivery app. Kapag maganda yung fare, syempre matutuwa ang mga rider, di ba? Hindi sila gagawa ng kalukuhan. Eh sobrang baba kasi ng fare naman. Kaya diyan napapasok yung mga kontratahan, di ba? Cancel order pero ita-travel pa rin. Yung iba yung mga gumagawa ng talagang mga illegal na, di ba? Gumagamit ng fake account. Yung iba gumagamit ng dual account, no? Para lang ma-sustain yung kanilang expenses sa pagbabiyahe. So, yan yung mga dahilan kung bakit nagkakaganito na sila Lalamove. At hindi malayo mga master na para sa akin hindi imposible na kapag nagpatuloy pa rin sila Lalamove sa kanyang pagbaba ng fare, yung talagang gusto niya pa rin isagad sa pagbaba, mawawalan siya ng riders. Diba? Ngayon yung kliyente na yung umaayaw. Lalo na kapag bumaba pa ng husto, mawawalan siya ng riders talaga. Baka matulad siya doon kay Borso. Na sumagad sa baba yun, wala nang bumiyahe.
Diba? Siyempre, pag walang bumabiyahe mga riders, mga master, ito yung consequences niyan eh. Kapag si rider hindi na bumiyahe kay lalamove or tinamad na, kagaya natin, tinatamad na tayo. Kasi, paano ka tatamarin? Eh, wala ka nang kinikita. Diba? Siyempre, hindi ka na bumiyahe. Kahit na meron mga kliyente, meron nagbubook. Hindi yan napapansinin ng rider yan. Kasi bariyang-bariya na lang yung, yung kikitain nila. Diba? So, kahit na marami ang booking, kung ang bayad mo napakababa, syempre, hindi napapatusin ng rider yan. Kasi ang mga rider, hindi naman yan, diba, uto-uto din. Yung iba uto-uto. Pero hindi naman lahat yan na uto-uto. Syempre, babiyahe ng mababa, hindi nila gagawin yun. Syempre, nagko-compute din yan mga yan, diba? So, yun po ang isa sa dahilan bakit magulo sila sa move ngayon. Yan, at kung bakit konti na lang ang rider at kung bakit matumal na, diba, sa Lalamove app. O, sino ang dapat sisihin dyan, mga master? Talagang dapat sisihin dyan yung yung nakapag-isip ng ganyang sistema kay Lalamove. Diba? Kasi wala na sa ayos mga master. Kumbaga ginigipit nila yung mga rider. Kaya ang rider gumagawa ng kalokohan, diba? Tumatalikod na sa kanila. Kasi minsan alam nyo ba, diba, naman talaga, nakaka-disappoint naman talaga. Kagaya na lang yan, yung pagbaba ng service quality ng rider, napakalaking bagay niyan para dun sa mga rider na laging bumabiyahe, no? Pero anong ginagawa nila Lalamove? Minsan kahit walang dahilan, bababa yung service quality mo eh. Content report lang ng kliyente sa rider, bagsak agad ang service quality ni rider. Kagaya natin, kahit wala naman tayong ginagawang masama, pero grabe yung pagbaba ng service quality natin. Partida yan mga master ha. Ano pa tayo? Diretso pa yung service natin. As in walang halong kalokohan. Diba? Patas. Patas talaga yung ginagawa natin dito kay Lalamove. In return, wala kang napapalang maganda. Kahit na yung na lang, yung pakonsuelo mo na lang yung magandang ratings, hindi mo makukuha yun mga master. Diba? Yun ang isa sa mga maliit na bagay pero nakaka-disappoint. Lalo na sa mga rider na patas bumiyahe. Ay, shout out kayo Lalamove. Sana makinig ka sa mga Ang problema kasi diyan kay Lalamove mga master. Hindi siya nakikinig sa sa hinaing ng mga rider. Diba? Hindi siya nakikinig sa mga totoong nagtatrabaho para sa kanya. Yung nasa kalsada. Kasi ang sa kanya lang, basta kung makapag-adjust siya ng kikitain nila, ganun na lang. Wala na silang pakialam sa mga tao. Katwiran kasi nila, sure ako katwiran nila marami silang rider. Diba? Yun ang katwiran nila eh. Marami silang rider. Kaya mag-quit ka, kaya hindi, okay lang. Kasi marami namang papalit eh. Yun ang nila. Sa akin 100% yan. Kasi kung konti ang rider nila, baka mag-ayos sila dati na sila pa yung tumatawag sa rider para bumiyahe. Nangyari po yan mga master, pandemic. Tawag sila sa mga rider para para bumiyahe naman. Kasi sobrang daming booking pero walang rider. Baka bumalik sa sistema, baka bumalik sa time na ganun yung nangyari ulit, na sila naman yung magtatawag sa rider. At pag nangyari yung mga master, di natin masasabi, baka sopla-soplahin na sila ng mga rider pag nasagot ng rider yung yung tawag nila eh. Diba? Sa ngayon, medyo marami-rami pa ang bumiyahe. Kaya hindi pa nangyayari yung ganun. Pero ito naman ang consequences nila. Kumukonti ang nagbubook.
Dahil dun sa isang side na hindi magandang nangyayari kay Lalamove. No, yung mga talamak na incidents. So para sa akin mga master, kaya nagagawa ng mga rider yan. Babalik pa rin yan dun sa issue ng sobrang baba ng ng fare ni Lalamove. 'Di ba? Kasi kung magandang fare ni Lalamove, hindi gagawa ng kalokohan yan. Kung kada biyahe mo maganda yung kinikita mo, hindi mo naiisipin na gumawa pa ng kalokohan. Kaso ngayon talagang gipitan na. Imagine mo may booking na na 38 pesos. 'Di ba? So, ayan, basta pa rin mga master. Kaya nangyayari mga master dahil sa mga hindi magandang nangyayari kaganapan dito sa loob ng app ni Lalamove. Kung patas lang ang treatment niya sa mga rider, tingin ko magiging maganda yung relation ng rider and clients. Dumami yung mga buraot ng mga kliyente, di ba? O, syempre, si rider, gagantihan, magbuburaot din yan. Bad trip kaya yung mga ganun. Basta marami mga factors kung bakit nagkaganyan nga yung si Lalamove. And ito yata yung talagang napansin ko, pinaka-konting nagbubook kay Lalamove. Hindi ko alam kung ngayong February 14, madadami yan. Sabihin ko, dadami yan ngayon kasi holiday. Pero baka pagbalik ng yan, regular days, wala na naman. Diba? Okay, para maniwala kayo mga master, tingnan natin yung app. Park muna ako saglit. Eto, morning, nandito tayo sa Taytay. Okay. Dito sa Taytay, maraming booking dito mga master. Okay, buksan natin yung app natin. Ayan, welcome to the new driver app and start getting big earnings. Delivery now. O yan mga master. Nakita nyo? Umaga yan. Dapat pag umaga dito sa Taytay, marami ng booking yan. Dalawa. Pasig pa ang pasok at saka Angono pa. Diba? Ayan. O yan lang. Wala na mga master. O. See? Nandito tayo sa Taytay. Capital to na napakaraming booking dito lagi. Hindi nawawalan to. Dati pag nakapwesto ako dito, napakarami kagad na pumapasok. Ngayon wala. Ayan Angono, Taytay. Mga malalayong lugar pa yung pumapasok. 3 lang. So, ayan mga master, isa sa mga dahilan kung bakit konti na lang yung booking nila Lalamove ngayon. Diba? Kahit saan ka pumunta ganyan, mga manggilan-gilan na yan nagbubook. Baka dumating yung time mga master, parehong mawala ang kliyente at rider ni Lalamove. Dahil ang kliyente, yung ibang mga matitino namang kliyente, may dahilan sila kung bakit nila ginagawa yun, diba? Bakit kailangan nila lumipat? Dahil nga syempre marami na mga balasubas na mga rider, marami mga fake accounts. Ngayon, contrary doon naman sa mga rider, kaya aalis ang rider kasi number 1 factors, mga factors pala, diba? Ito marami, rin factors with S. Unang-una dyan mga master, sobrang baba ng fare. Talaga number 1 dyan. Pangalawang factor, ang dami rin mga buraot ng kliyente. Alam mo yun, yung pang sedan pinipilit sa sa motor.
Dahil sa kagustuhan makatipid ng kliyente. Yan, isa sa mga dahilan yan, mga master. Gusto makatipid, yung pang sedan, isasakay sa motor. Diba? Ngayon, pag kinontrata ni rider, ayaw pumayag, i-report pa si rider. Oh, syempre bad trip yun sa side ng rider. Ang daming, napakaraming mga problema sa Lalamove ngayon. Na hindi alam. Tingin ko, alam nila Lalamove yan, pero bulag-bulagan lang sila. Kasi wala naman silang pakialam dyan eh. 20% lang talagang habol nila dyan. 20% is 20% no matter how much the amount na nandyan. Hindi sila lugi dyan. So, yan po ang dahilan kung bakit posibleng mawala ang mga rider at kliyente ni Lalamove. Hindi man ngayon, pero slowly declining na yan, mga master. And ang makakapagpatunay dyan, di ba? Tayong mga riders, kami mga riders sa kalsada. Agaya ko dati, consistent ako, active ako sa Lalamove. Bakit ako active? Kasi maganda yung kitaan, di ba? Kumikita ng 1,000, di ba? 2,000, mahigit. Konting biyahe ko lang, 4 na oras na biyahe ko lang, 1,000 agad mahigit. So, nakakatuwa bumiyahe. So, araw-araw kang bibiyahe. Pero ngayon mga master, Diyos me, hindi ko na magawa, di ba? Noong January nagagawa ko pa. Nagawa ko pa yung mga master nga umaabot ng 500. Super baba na talaga. So I hope meron kayo natutunan sa sa ating napagkwentuhan. Marami pa akong sasabihin diyan, mga master. Diba? Pero medyo mahaba na yung ating kwentuhan. Siguro pag-uusapan natin yan sa susunod na na vlog, no? So ayan lang ang mga natatandaan kong possible na dahilan kung bakit tumumal na, nauubusan na ng rider si Lalamove. Dahil sa mga factors na yan, talagang sobrang malala na nangyayari. Hindi pa sila naaalarma niyan, ha. Patuloy pa rin sila sa pagbaba ng fare. Hoping na na dadami yung kliyente nila. Pero kahit na dumami yung kliyente ulit, kung wala namang rider, that's useless pa rin, di ba? Siyempre, doon si rider sa kikita sila. Ay kung hindi nakikita, layas na. Parang tayo mga master, di ba? Sabi ko nga noon sa mga vlog ko, hanggat kaya ko pa i-survive si Lalamove, okay pa tayo dyan. Kasi gusto ko yung ginagawa ko, gusto ko gawin eh. Dahil wala. Parang madali sa akin yung ganito, yung magde-deliver ka lang, gagala ka, magde-deliver ka lang. Parang madali sa akin. Parang basic lang na ginagawa ko. Kasi syempre, motor-motor tayo eh. Pero ngayon hindi na, ang dami ng factors din. Actually mga master, nahihirapan na rin ako kumuha ng booking. Diba? Hindi na rin ako makasambot sa sa kita. Dahil yan ang totoo. Kaya rin ako bihira na bumiyahe. Bumiyahe na lang ako pag trip natin. Pero kung iisip mong mabiyahe ka is para para kumita, hindi ko naiisip na sa ngayon yun. Thankful naman ako kahit paano mga master, kasi nung mga time na malakas si Lalamove, napoprovide naman niya yung kumikita naman tayo. Kahit paano may mga napundar naman tayo kay Lalamove. Pero ngayon hindi na, wala na. I don't think kaya pang i-survive. So, yeah mga master, hanggang dito na lang muna. Tayo po ay magkita-kita sa susunod na updates. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa aking mga sinasabi. God bless po sa inyong lahat. Kita-kit sa susunod na updates. Bye-bye.